Ito ba ho kayong apat ngayon sa bisita? Hindi, kami lang tatlo ni City, ang kapatid ko si Pulong, tsaka ako. Okay. Kamusta naman po si tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay tatay. Ah, buhay pa naman siya. Pero hindi siya yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yeah. Sa kalagayan niya at saka na lang natin i-mention yung kung anong contribution niya sa Pilipinas. Wag na lang yon, yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80, 81. 80. 80 years old tapos ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state is who is Bongbong Marcos, di ba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place or this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya? At ano ba talaga yung kasalanan niya? Because, kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, di yung tinatamaan nun, yung mga nagbebenta, mga poser, mga drug lord. So paano sa naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So ano kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong Ano bang next napag-usapan question? nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalaw? Ano? Wala naman, mga... Ano lang, nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go with the to go through with the Davao bus system. Mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We're talking about mga apo niya. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kayo na pag-usapan sa politiko sa Pilipinas. Wala naman. Wala mang mga bagong ano ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o ano dyan ng mga artista ng iba. Sige po, questions po? Mayor, good afternoon. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa ano dito. Your comment po, Mayor, ongoing sa tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa niyo dito, sir? Sa tingin po ba ng ating papapanagot ang mga nasa likod ng katulaan kaugnay sa mga kasabing proyekto? Alam niyo, tingin ko lang ba. Okay man, sabihin na natin. Kasi si PBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano. Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka.
Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente. You're the executive ng buong bansa. Responsibilidad man yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. So si Magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Yes. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni PRR, ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think yung nakikita niya useless daw yung mga Mga proyekto. proyekto. Kasi useless na nga. Kasi useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, papayat ng buwis, lalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's